Magandang hapon po. Ito po ang latest update natin na ngayong araw, August 22, 2026. Meron nga po tayong dalawang bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito nga pong tropical depression ay nasa eastern section ng Visayas at habang yung isang bagyo naman na nasa typhoon category ay nandito nga po yan sa may parte ng Pacific Ocean. At asahan nga po natin yung southwest monsoon ay muling magpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon. Ilang araw lamang po na naging maaraw ang ating bansa, pero sa ngayon nga po ay asahan na muli natin ang panibagong mga pagbugso ng pagulan dahil sa habagat at yung typhoon category na nasa labas, yung nasa malayo, no? Ito po ay ayon sa ating advanced weather forecast ng European Center. Ito po ay papasok ng ating Philippine Area of Responsibility at posible, no? Yung pinaka-latest prediction, posibleng tumama ito sa parte po ng Taiwan. At ito po ay isang malakas na bagyo at mahahagip din po nito ang parte ng extreme northern Luzon. Kaya bayang paghahanda at pag-iingat nga po para sa ating mga kababayan. Yun po yung pinaka-advanced prediction ng European Center. Ito naman pong tropical depression na nasa eastern section ng Visayas. Ito po ay mababa ang tsansa ng landfall scenario sa atin dahil posible po itong malusaw dahil hahatakin nga po ito nung mas malakas na bagyo na nasa malayo pa, no? At iba yung pag-iingat na sa ating mga kababayan na ang southwest monsoon o habagat apektado nga po ang extreme northern Luzon, Ilocos Region, Zambales, Bataan, Metro Manila, kasama rin po ang Mindoro Provinces at ilang bahagi ng Palawan. Magiging maayos at maganda naman ang lagay ng panahon sa parte ng Bicol Region at may mga biglaang pagbuhos ng pagulan naman sa ilang bahagi ng Visayas at ng Mindanao. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast, mapapansin nga po natin yung pinaka-forecast track ng European Center para nga po doon na nasa typhoon na nasa labas ay posible nga po yan tumama sa parte ng Taiwan. At habang ito namang tropical depression na nasa labas pa ng ating bansa ay posibleng malusaw po yan dahil hatakin nga po yan nung mas malakas na bagyo. Pagdating nga po bukas, August 23, magiging maayos at magandang panlagay ng panahon sa umaga. At pagdating naman po ng gabi, asahan natin may mga biglang pagbuhos na ng pagulan sa eastern section ng Luzon. At pagdating naman po ng August 24, sasahan na nga po natin yung tropical depression na unti-unti na po yan magda-downgrade at nakikita nga po natin na dahan-dahan na rin po yan hinahatak ng mas malakas na bagyo. Pagdating naman po ng gabi ng August 24, so expected nga po natin na may hina at katamtamang pagulan pa lamang ang ating mararanasan. At pagdating po ng August 25, ito na po, southwest monsoon ang makakaapekto sa western section ng ating bansa at posibleng papasok nga po ng ating Philippine Area of Responsibility itong mas malakas na bagyo. Pagdating nga po ng August 25 ng gabi, nasa loob na po yan ng FAR at asahan na nga po natin na hatakin na po niyan ng habagat na unti-unti na po magpapaulan sa ating bansa. Pagdating po ng August 26 ng umaga, may mga pagulan na sa ilang bahagi ng western section ng ating bansa. At pagdating po ng gabi, expected na nga po natin na mahangin at maulan na nga po ang western section ng Pilipinas. Pagdating nga po ng August 27, asahan nga po natin na yung parte ng Batanes, Bataan, Mindoro provinces ay mas apektado po yan ng habagat at habang yung malakas na bagyo naman ay approaching na po yan sa parte ng Taiwan. Pagdating po ng gabi ng August 27, dito na po natin muli mararanasan yung tuloy-tuloy na pagulan. Kaya expected na nga po natin na magiging maulan ulit ang halos malaking bahagi ng Luzon kasama ang Palawan. Ganon din po sa western section ng Visayas at Bicol Region. By August 28,
Tuloy-tuloy na nga po makakaranas ng pag-ulan ng ating bansa at mas malalakas na nga po yung mga pag-ulan pagdating ng August 28 at approaching na po yan sa may parte ng Taiwan at nasa coastal water na po yan. So possible morning or afternoon magla-landfall po yan sa may parte ng Taiwan. By August 28, no, nasa coastal water na po yan, dadaanan na po niya ng parte ng Taiwan at tuloy-tuloy po, no, na magiging maulan ang western section ng ating bansa. Simula po August 26 ng gabi hanggang 28 ay may mga pag-ulan po tayong mararanasan. By August 29, tuloy-tuloy pa rin po, makakaranas tayo ng pag-ulan at magkakaroon ng panibagong sama ng panahon o bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng August 29 ng gabi, tuloy-tuloy po, mas maulan, kaya maghanda ang ating mga kababayan. At pagdating po ng August 30 ng umaga, maulan pa rin po. At mag-iingat nga po tayong yung ating mga kababayan. Kung mapapansin nyo po, yung panibagong bagyo na nasa labas ng ating bansa ay mas malakas po ang hatak niyan sa habagat, kaya magdudulot po yan ng pagulan sa ating bansa. Pagdating po ng August 30 ng gabi, magkakaroon ng panibagong sama ng panahon, no? Mapapansin natin dito sa ating satellite image na nasa eastern section po yan ng Luzon. At tuloy-tuloy nga po, makakaranas tayo ng pagulan. Pagdating naman po ng August 31, tuloy-tuloy po, makakaranas tayo ng pagulan pa rin. At pagdating po ng gabi, may mga pag-ulan pa rin po sa halos buong Luzon. At kung mapapansin naman po natin, no, sa ngayon, medyo mababa ang landfall scenario nitong dalawang bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating nga po ng unang araw ng September, ganun pa rin po, almost stationary, no, yung dalawang bagyo. At pagdating po ng gabi ng September 1, tuloy-tuloy pa rin po tayo makakaranas ng pag-ulan. Ito po ang ating imo-monitor kung ano nga ba yung magiging posibleng senaryo nitong hatakan na dalawang sama ng panahon na ito. Kung ito nga po ba ay mas mahahatak papuntang Japan or mas mahahatak yun nasa parte ng Japan papunta nga po dito sa ating Philippine Area of Responsibility. Again, inuulit ko po yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago po lahat yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makaka-apekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.